tayo sa mga kapatid nating motorista. Tinatayang magkakaroon ng taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Base sa unang 4 na araw ng trading hanggang dalawang posibleng 25 sentimos kada litro ang posibleng patong sa diesel. Piso at 25 sentimos. Kinabahan ako sa 25. Teka lang, Tita Mas. May piso. May piso. Okay. Hanggang piso 50 sentimos naman ang tinatayang dagdag singil sa kada litro ng gasolina. Muling umakyat ang pandaigdigang presyo ng langis dahil lumabo na naman ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran at pinangangambahang magtatagal pa ang krisis sa Middle East. Naku po, taas presyo na naman mga kapatid. Brace yourself for more taas presyo ng krudo baka hanggang sa susunod na linggo po yan. Samantala, sa iba pang balita, inihahanda na po ng DOE ang suspensyon ng nasa 40 diesel power plants na bigong tumugon sa show cause order. Noong Hulyo, sinabi po ng DOE na nag-issue ito ng show cause order sa higit 200 generation companies bilang hakbang para mapanagot ang mga kumpanya para po sa mga deficiency na nagre-resulta sa power interruption. Higit kalahati lang ng kabuoang bilang ng mga pinagpapaliwanag ang nakasagot. Ayon po sa Energy Department, nasa 10 maliliit na planta ang hindi operational. Bukod po sa suspensyon ng mga plantang hindi sumagot, inilalatag na rin ng DOE ang eksaktong timeline para po sa pagpapataw ng multa. Sa ilalim ng isinusulong na alituntunin, bibigyan ng 72 oras ang kumpanya para sagutin ang show cause order sa pamamagitan ng email. Isinusulong din ng DOE ang 3 strikes sa pagpataw ng sanksyon o parusa sa mga pasaway na generation company. Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benher Abalos ang sitwasyon sa Paumbong at Hagonoy, Bulacan. Kinailangang sumakay ng bangka ng 2 kalihim para silipin ang lagay ng mga residente na naapektuhan ng habagat at bagyong Neneng. Ilang dekada na kasing iniinda ng mga nakatira sa 2 lugar ang pagtaas ng tubig tuwing masama ang panahon. Tiniyak ng DPWH na tututukan nito ang pagsasaayos ng mga sirang flood control project sa lugar. Kukonsulta rin ang pamahalaan sa mga epekto para sa mas pangmatagalang solusyon. Sipag talaga, no? Oo, sayang kaya hindi natin makausap si Sec Vince. Oo eh. Para mahingan din natin na reaksyon. May mga tarpaulin pala dun sa Hagonoy eh. For him? Oo, at saka kay Bakit? PBBM na nagre-request na bisitahin nyo naman ang Hagonoy para makita naman yung sitwasyon dito. Eh baka yun din siguro yung isa sa dahilan. Abay napunta naman din siya agad doon. Oo, ayun no, kumakaway pala kay Sec Vince yung mga tao. Naway mapagbigyan na tayo ngayong linggo ni Sec Vince Dizon. Hindi ko alam kung anong susunod nila iikuti na lugar. Pero sa iba pang balita mga kapatid, abiso po sa mga dadaan sa Ninoy Aquino International Airport, makararanas po ng maikling power interruption ng Terminal 1 hanggang sa Martes. Nagsimula nga po nitong linggo bilang bahagi ng preventive maintenance sa electrical equipment ng terminal. Ngayong araw po'y makararanas ng power interruption sa alas 4 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi mamaya. Bukas na may posibleng mawalan ng kuryente sa Terminal 1 bandang alas 4 ulit ng umaga. Inaasahang tatagal po ng humigit kumulang 10 minuto ang power interruption. Tiniyak din ng NAIA na mayroong backup power para po sa mahalagang sistema ng paliparan habang isinasagawa ang maintenance. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang executive order na layong palakasin at paunlarin ang industriya ng critical minerals sa bansa. Inaasahang makakatulong ito sa transition sa clean energy, digital transformation at advanced technology ng bansa. Sa ilalim ng kautusan, bubuo ang gobyerno ng National Policy Framework para sa responsableng pagmimina at pagproseso ng mga produkto mula sa critical minerals. Imbes na umasa sa pag-export ng hilaw na mineral, isinusulong din ang mas mabilis na proseso ng mining permits at pagtatayo ng lokal na processing plant, battery production at iba pang industriyang maaaring magproseso ng raw critical minerals. Layo ng kautusan na mapataas ang halaga ng yamang mineral ng bansa at mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain ng mga critical na materyales sa renewable energy, electric vehicles at iba pang teknolohiya.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.